Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, we have another reaction, no? So ngayong araw, man, we have another SB19 reaction. Mag-react tayo sa The Making character styling, no? Alam nyo, tuwan-tuwa ako sa ginagawa nila dito, no? Kung paano nila ina-upload yung breakdown ng paano nila binuo yung ingay naman ng aso dito. Come on, man. Yan, no? Kung paano nila binubuo yung music video nila. Again, napanood natin kung paano nila yung brainstorming a little bit na pinakita doon yung sa music and then yung sa choreography and again nung nakaraan is yung MV shoot, diba, yung parang behind the scene. Ang ganda ng ginagawa nila dito, pinapalila yung breakdown para makita ng mga tao, no, kung gaano talaga pinag-isipan itong kantang to and itong music video, itong buong project na to, no. But yeah, we have character styling, no. Sa totoo lang, nakapaisip din ako kung paano nila sinimulan tong yung parang tema nila and yung parang yung style ng character nila, no. So ngayon magkakaroon tayo ng sagot, man. And yeah, without no further ado, man, let's get it. Kasi buong-buo yung konsepto, alam yung gustong mangyari, alam yung hinihingi. Oh shit. Sabayan sa props nila na totoong metal, totoong bakal yung props nila. Sing-sing. Ay, dumulas na nga. Di naman sinabi na meron palang ano dito, jump scare dito. Hindi naman ina-expect na horror para lang pinapanood natin. Pucha kina, nagugulat naman ako. Walang iya. So binibilog niya yung sing-sing. Ay, dumulas na nga. Ala. Nasira yung ano, martilyo. Alam nyo, I feel like dahil dito sa mga napapanood nating yung vlog nila, itong lalo na sa MV shoot, no, kung ano ni-describe ni Justin na pag nagisilang or nagisiyang ano, LOL character, yung skills, no, and paano yung effects ng skills niya. I feel like siguro tuwan-tuwa si Justin sa ginagawa nila, no, yung sa styling ng character styling. Bulag talaga. The biggest comeback of SB19. I wanna give value to something I know mahalaga sa boy. Like kung narinig to, this is the biggest comeback. Sinabi na rin to ni Pablo. I mean, nagpahinga ba sila ng matagal? I mean, again, just started to, you know, reacting and actively listening to SB19. Itong paglabas na ng Dam, right? I've been reacting to Pablo, Ken, and Josh songs before, no? Pero sa kanila yun eh, di ba? I mean, what I'm talking about is SB19. Nagpahinga ba sila ng matagal? Yung Team Rain XM has always been very supportive of the SB19 related projects. Kinonta ko agad yung mga trusted designers natin, yung mga suppliers natin. Team Francis Liberan, Team Neric Beltran, minessage ko sila. Ang daming taong nagtulungan, nagsanib puwersa. Okay, I always ask for feedback. For instance, si Stel, kailangan medyo ice yung dating niya. Pero kailangan magaang, nasasayaw, nakaka-acting. Actually, for everyone, kailangan ganun yung requirement. Yan yung This one or this one? Parang ito. Okay, nanalo yung gusto. Iniisip ko, kung magkikape tayo, i-full na natin po. Ngayon ko lang. Nice, no? At least yung meron silang say, no, kung ano yung magiging itsura ng outfit nila or yung costume nila, no? Yan yung maganda doon. Merong, alam mo yun, hindi siya, kasi di ba may mga ibang production na ito yung artist, man, yung artist wala na magagawa. Ito, lamunin mo to, suotin mo to, ito yung music video, ito yung gagawin mo, di ba? Dito, nagiging mas komportable sila sa paggalaw, sa pag-acting, no? Kasi, alam mo yun, meron silang say dun sa sinuot nila mismo, yung, you know, sa concept nila. Kasi okay, baka pag-half siya,
Baka magmukhang Prince Eric. Okay. Okay. Sige, get Okay na ako dun sa pool. Eric thought of using PET bottles ng mineral water to create the ice-like effect. Oh, shit, Pumartner man. siya kay Sandino Martin, is an artist. Art dapat yung atake, di ba? Since it's Come on, man. Nakagawa siya ng, mo, itsurang yelo talaga siya sa malayo. Pero gawa siya sa water bottle. Diba? Nag-recycle pa sila para dito. Di siya come on, man. it's part of the brand Bible. Yun yung magaan kasi. Oo. Na, hindi mahirap gumamit ng glass. Sa bagay, oo nga, magaan din siya at the same time. Acrylic. Gumaganon yung tela. Oo, so kailangan may gaang talaga siya. Ano ka naman, galaw? Same thing with the black version. If you look at it closely, napag-usapan namin, yung parang tumutulong oil. Ang ganda nung nabuo na texture nung ganong practice. And most of all, nakasayaw si Stel, naka-acting siya, nakahiga siya sa nagawa niya lahat yung gusto niyang gawin. Yun nga, halimbawa, naka-zoom kasi siya. Galing nung ginawa nila doon na water bottle, no? Ngayon ko lang na-realize, no? Talino nun kasi, again, pag siya ng glass, ang bigat nun, man, di siya makagalaw, no? So at the same time, easy lang na maka-acting and makasayaw si Stel doon, no? Pero at the same time, mukhang, yung itsura niya is mukhang, super detailed na, alam mo yun, na hindi cheap tingnan. Hindi na sa alang-alang yung design para sa ano bang tawag sa salitang yun? Comfortability? May ganun bang salita? Yung para maging komportable lang yung susuotan yun. At least kapag mas malapit yung camera, kita din yung lalim. Yun nga gusto kong sabihin. Parang, nilagyan ba nila ng onting prosthetics? Kasi, parang yung hiraya sa mukha ni Justin is parang nakalubog, no? Parang siyang talaga, peklat. Malabo. May puti. Pero yung isa, hindi talaga O talagang makeup effect lang. Wala, hindi ko nakikita kayo magja-judge. Sobrang dumi ng tenga. Nilupa. The beadwork na ginawa nila Francis. Bagay kay Justin yung I like that it is strategically enchanted. placed. Kailangan nga magmukhang scholar. Naglagay kami ng parang mga tassel ng top. Naalala ko tuloy yung anime na Wand and, yung Wistoria ba yun? Wand and Sword. Parang kamukha ni, ni Justin yung isa sa mga karakter doon. I mean, search nyo, alam ko Wistoria yung title nun eh. Basta, yun, tungkol yun sa mga parang magicians. Anime siya. Yung Yung ginagana, yung nililipat, pangbuhay ng protina. Yes. Para, may action siya na ganyan, may tassel-tassel dito. For that scholar, Si Justin, super clear siya sa directions na binigay niya sa akin. Mas texture. Nice, no? Sila talaga yung Magaspang. Parang feel ko po kasi sa tela po nito, medyo modern. Oo. Gusto mo magkaroon siya ng old feel. Yung mga leaves nung damit ni Justin were also made out of PET bottles. They painted each and every single leaf. Meron siyang requirement na kailangan may mata yung likod nung damit niya. Diba? ang ginawa lang namin, yung cape, doon namin nilagay yung mata. Oo, dito sa pinaka-back. Because yun ang Maka-highlight mo agad. makikita agad. Sabi ko, paano natin At the same time, ang ganda, nakita niyo naman, di ba, sa MV shoot pa lang, di ba, yung parang mata sa likod niya is parang may mga beads, no? Or I don't know kung ano yun, parang sungka siguro. Pero sobrang detalyado niya para sa isang design lang, no? at Na most probably, hindi naman mapapansin ng mga casual watcher ng music video or listener, no? Pero they, hindi naman kailangan pero ginawa pa rin nila. Nice, man. yung beadwork nito, kailangan may iba. Hindi siya pwede magmukhang beadwork ng bridal gown. Oo, feeling ko dapat hindi beads. Baka wooden beads. Oo. Parang kung pwede natin gawin ng mga mas organic. Oo.
I really like it because it felt so organic. The vines were sprawling around Justin's body. It was thoughtfully done as well. Wala naman po. Comfy naman siya. Ganda ng fabric, no? Kung nung ngayon, okay lang. Yung suot ni Justin dito, alam mo yung parang mapapanood dun sa mga Thailand or ano ba, Vietnamese, Thailand, most probably, ng mga movies, no, na pagpapasok na yung parang mayamang lalaki, no, yung yung design, pati yung tela niya, yung feeling ng tela niya. And it looks so expensive. Yung mga na-challenge ako, yung kay Diba? Pablo. Ano na po kayo parang pinakamatapang na... Kevin. Pwede rin mo. Oo. Kasi yung character ko, Wolf King. Pero... Wolf! Oo nga pala. Para siyang Wolf King. He needed to look like a warrior na may pinagdaanan na. So the challenge for us really Wolf was, King, how man. do we make the costume look as real as possible na yung mga sugat, yung mga punit, parang we wanted it to look and feel natural. At yung pinagdaanan niya, it should be executed. Na mukhang may pinagdaanan talaga siya more than with both elements. Pinaghihila siya to create that natural tattered effect. No. Ang galing. Meron pang team na pumunta abroad to buy the raw materials for that just to achieve that Wow, no. Para sa costume, man. natural finish that we wanted. And nung na-finish na yung outfit ni Pablo, ang ganda-ganda niya. Mukha talaga siyang parang from that era. And si Sandino, he had an idea na parang lagyan si Pablo ng parang nakapoke na arrow doon sa may shield niya. So parang galing siya talaga ng battle, no? It felt natural and it felt like it was really part of the narrative na may pinagdaanan siya. Yung beadwork na nandoon sa obi belt ni Pablo, it was shaped like a wolf. Yung kay Josh, nahirapan din ako kasi again, ano siya, parang God of Thunder, Lightning. Ganda ng How do pagkakagawa I niya, no? Para communicate talagang that? ano. Decay. Parang si Brody, no? Yung kamay ni Brody sa ML, sa mga nag-ML dyan, no? Ang galing nung ginawa niya doon. Kasi diba, parang siyang God of Thunder, he's creating thunder, diba? Kadalasan ng thunder is nakakasunog, alam mo yun, tosta. So, yung kamay niya is parang paggamit niya ng powers niya, no? Agnes. Sabi ko yung gloves mo, matatako siya at some point. Na maganda, nahaluan siya ng prosthetics. Para mukhang naagnas talaga yung... Hindi na siya gloves na ginano na mukhang decaying. Para siyang body part. Oo, magtutuloy siya talaga to prosthetic. Parang nakuryente ng copper wire. Ganun. Kasi nga, diba, Tintayin gamit yung powers siya, niya. Pero habang bumababa siya, itong buong laylayan, Nagiging ano. bronze na siya. Oo, para doon din yung makommunicate din yung decay. Iaagnas din ata nila yung mukha. Yung face mo. Yun po, pwedeng nakaharang na. Para kumari, so, kung umpisa man, hindi agad makikita na agnas yung buong mukha. Lumutong. Yung damit. Yung we wanted to get that feel. So sila Neric painted that and used copper foil. Pinlansya siya one by one to achieve that. Galing na, yung gusto nila yung parang malutong yung damit. At the same time, parang bagay siya sa kapangyarihan, di ba? Kasi parang pag natusta, di ba? Parang malutong na yung, alam mo yun, guess yung basta yung feeling. Natural finish. Even the gloves. Shit. Man. Ano, yung mga props nila, no? Yung mga cosplay, sali mo ng ano yan, ng cosplay yan. Tara mo naman yung gloves niya. Putang astig tingnan. Kamukha niya si... Dito sa ganyan lang, shot na yan. Kamukha niya si, ano...
Si Cloud. Si Cloud ng Final Fantasy. Pucha. Yung mahawak yung sword niya. I wanted it to function. Ayoko lang nung gloves na parang sinuot. Ang hiningi ko doon sa gumagawa, gusto ko bawat finger, pag ginanon-ganon mo siya, kasi si Josh mahilig siyang maggawa ng action sa face niya using his hands. Joint per joint, layer per layer, in-achieve talaga yon. Kaya na nagkasugat-sugat na yung kamay ni Josh, yung I'm glad he was a trooper, the foil treatment done by Francis doon sa navy blue suit boy. was really nice. I love how he translated it in the form of streaks and parang paint treatment. Sa medyo mahirap, yung kay Ken, I feel like dun sa other suit nila na parang, I don't know, formal na something, parang kay Josh yung pinaka-ganda. Naganda na ako. Kasi parang it was inspired by a crow. So siya mismo yung nag-sketch nun. Para tong, para tong continuation ng ng Seven Sins, man. One of the most beautiful album na napakinggan ko, by the way. Hindi ako magkasawang i-recommend yun, man. From his sketch, dinevelop namin nila Francis. We were very specific about the kind of leather we use. Gusto namin yung may worn out feels na rin, yung mukhang may pinagdaanan at ginamit na. Yung darkest na maroon. Yung darkest na may itim-itim siya pag naitim na siya, di ba? Yung lalabas lang yung red niya. Pag maliwanag na maliwanag. Pero ang base niya kasi pag we like to place details na parang may mga kalmot ng crow doon sa cape niya. From a bird, naging tao siya. For it to look like look at the details na gusto nilang gawin dito, no? I mean, sa scene na yun na umaakit si Ken, di ba? Yun yung part na nauson, anong pakiramdam. Sobrang medyo madilim yung scene na yon, di ba? They don't have to put that detail, no? Pero ginawa pa rin nila, right? I mean, shit, man. As if it was inspired by royalty and hindi siya inspired by some Eastern influence fashion. So they went for shape, structure, yung cutting. Kahit na iba-iba sila na colors, it felt cohesive. Para sila isa pa rin, iba-iba siya, iba-iba yung suot nila. Pero together, parang kung i-rank natin yung nila, ito sa style nila, sa gantong suot nila, I feel like mas trip ko yung kay Josh and yung kay Pablo. No? Kay Pablo kasi mukha siyang character ng Diablo eh. Alam niyo yung Diablo na na RPG game, no? Mukha siyang karakter nun. And at the same time, yung kay Josh naman is, ang ganda kasi nung idea to ko sa Thunder. I mean, siguro dahil mahilig ako sa mga animes and mga, mga movies, kadalasan yung paborito ko yung may mga karakter na may kapangyarihan ng kuryente kasi ang astig na tingnan. And, na-express nila yon sa costume ni Josh, no? So, suot ni Josh dito. Look like they came from the same era. They came from the same collection. Yeah, same era pero at parang a different region, no? Like, for example, like League of Legends, di ba? Parang iba-ibang lugar lang, no? Pero same era kasi parang meron silang feels na the same, no? Even though magkakaiba sila ng klase ng elements or technically style, pero yung feeling is parang magkakasama sila sa isang era. And that was all intentional. Hindi naman po yun nangyari basta-basta. Next look naman natin is yung mga robes. Ang gusto nila doon medyo parang dune, sand dunes, inspired by the desert. Itodo na natin. So we did it using patchwork. The patterns were made one by one. It was stitched together. Ginupit isa-isa ng squares using different fabrics. I wanted it to flow as well. So imagine doing it times 5. I really love how it turned out. Especially the part nung
naging bato na Naging sila, bato naging sila. statues na sila. We did a good job. Yung, hey, this is art. Na-achieve namin yung goal. Siyempre, ito na naman tayo sa sayawan. Fucking Kailangan. art, man. Ang number one criteria is, makagalaw sila. A, maisasayaw. Yung how do I make an outfit look dynamic. Sa lahat ng outfit na binuo, dito kami natagalan. Because we want to... I mean, I imagine, no? Kasi sa pagsayaw, I mean, isa sa mga dance contest, like dance contest, diba? Minsan may mga dance contest na yung mga grupo ay sumasali sila na meron silang konsepto sa pagsayaw nila. E minsan nasisira yun dahil sa wardrobe malfunction, di ba? May nasira, may natatanggal, di ba? Kasi gusto nila lang ma-achieve yung katong design ng suot nila pero hindi siya bagay sa pangsayaw, you know? So minsan nakaka-distract siya or minsan nakasira ng performance, no? So I feel like yun, isa nga ito maging challenge sa kanila, no? Kung paano gumawa ng damit na same feeling pa rin sa concept na napili nila pero at the same time makagalaw sila kasi yung sayaw ng dam naman yung sayaw naman ng dam hindi naman parang lang folk dance na paa lang, no? Buong katawan, full body movement talaga. Be as faithful to the era they were diba? Diba? As faithful dun sa era na nandun sila. So, kailangan nilang gumawa ng design na susuotin nila na at the same time, hindi malalayo dun sa era na parang binubuo nila. No? Pero at the same time, hindi mababawasan yung quality ng design, ng damit para lang maagalaw sila. Studied eras during the medieval times. Parang medieval talaga, oh. Hey! So, ang ganda ng textures niya kasi patchwork yung... Si Pablo parang character dyan ng sa suot niya. Yung sa Vinland Saga. Gusto namin yung mukha may chainmail na pero paano nila maisasayaw yung chainmail? Thankful ako that we decided to source abroad. And I was so happy that when I saw them dancing, ang ganda. Parang sulit yung pagod. And the black and maroon treatment, that was a request from the boys. They really wanted that color. Hindi niya pwedeng sabihin sa akin na si Ken hindi nanonood ng anime. Like, yung tsura niya doon, Naruto reference. Ang ganda. Parang sulit yung pagod. Diba? And the black and maroon treatment, that was a request from the boys. They really wanted that color. In our 16 years in the industry, I will really consider it as one of the most difficult projects we've ever tackled. I wanted to be seen. I wanted to be felt by the five senses. That would last forever, a legacy. I am proud of my team. You create a fantasy. You should be, man. You create a storyline. You create an aspiration. We went all out for this because I wanted to give value to the vision of the world because I know this is important to them. Let's go, man. Let's go. It's a good video, man. Alright, well again, that's SB19. Damn the making, character styling. Man, kita nyo naman, diba? Simula sa kanta, sa choreography, and even character styling is, alam mo yun, lahat sila may teamwork, lahat sila lagyan talaga nila ng detalye na karapat-dapat para magawa ng maayos yung assignment, di ba? And ang maganda doon is meron silang SB19, meron silang kasama sa team, na super dedicated, na hindi okay na yan, yung ganyan, pinag-iisipan talaga and pinipilit abutin yung vision ng 5, di ba? Ng Mahalima, But yeah, I mean, all in all, sa character styling nila, again, pinakagusto ko doon. I'm not a big fan of Stel, yung good Stel. Medyo hindi ako fan nung alam ko appropriate, sa itsura pa lang ni Stel, alam mo nang mabait, di ba? Pero again, siguro dahil ako lang mas mahilig kasi ako sa cooler
sa cooler, ano to, lagyan ng yellow, sa color black, no, na design. So, I mean, siguro dahil doon, hindi dahil hindi maganda. So, ako lang talaga yun, no? And, pero gusto ko yung, ano niya, yung isa niya, yung bad style na parang nagde-drip yung itim, no? Parang nilalaan mo ng kadiliman. So, I mean, you know, all in all, lahat ng damit nila is pinag-isipan. Hindi lang okay na yan, no? But, yeah, I mean, that's a reaction for today, man. Sana gustuhan nyo, man. Akala ko makapanood ako doon ng, ano, ng portion na alam mo yun, gumagawa na naman ng character si Justin. Hinihintay ko, pero sayang mo ang wala siya ng ganong segment dito sa video na to. But, that's a wrap for today, man. Sana gustuhan nyo. Leave a like and subscribe, man. Gusto nyo mag-react sa yung artist, singer, rapper, song. Just comment down below and get-react tayo sa mga ganyan. And that's it for me today. See you on my next vid. Stay awesome. Peace.